Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay na naman tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Syempre update na updated po tayo sa mga nangyayari po ngayon sa loob at labas nga po ng social media. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman mga kaaldab na binabatikos ngayon si Bossing Vic Sotto ng mga ilang main fanatics dahil hindi nga kasama nga po sa cast ng The Kingdom si Mengay. Parang pati nga po daw yung introducing guess hindi daw po nakalagay yung pangalan ni Main. Well, tahimik lang naman po yung management ng Eat Bulaga, nakapagtataka, no? Hindi sila sumasagot sa mga pahayag at mga komento po sa social media. Hindi sila yung tipo na sumasagot sa mga tanong. Di po ba? Simpleng tanong lang naman po ng mga fans ni Mengay sa Eat Bulaga. Bakit daw po hindi nasama si Mengay sa Metro Manila Film Festival? Marami tuloy lumalabas na nasasapawan daw po kasi ni Mengay si Bossing dahil nagiging best comedian nga po raw si Main Polkerson. Matatandaan nyo, di po ba? Tinalo niya yung mga veteranong comedian, si Ay de las Alas at si Mengay po, yung isa sa kumbaga nagkaroon ng parangal dahil sa best comedian. Di po ba? Naalala nyo po ba yan? Yung nasa GMA pa po ang Eat Bulaga. Alam ko ito, alam po ito ng mga main fanatics. Pero hindi po ako namimilit, lalo na po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel ko na ipilit po yan. Baka sabihin ng iba, sinasabi mo lang yan Mr. Destiny kasi ganito ganyan. Hindi po, mga tanong din po yan ng mga ilang netizen. Kasi nga po mga kaaldab, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na si Mengay matagal pong hindi lumabas sa telebisyon, sa pelikula. Ganun din po si Bossing, at ang huling pelikula nga po ni Mengay yung pelikula nila ni Bossing. Pero bakit daw po hindi sinama si Mengay ngayon ni Bossing Vic Sotto? Bakit daw po mas pinili niya yung mga artista na hindi naman gaano kumbaga pumutok? Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita. Galing po yan mismo sa mga komento po ng nanonood ng live tube at sa Facebook po ng Eat Bulaga. Yun po yung mga tanong nila. Kasalanan naman po yan ng management Bakit maaga kasi nilang inilabas yung kumbaga pelikula ni Bossing, yung kumbaga dapat pinakalma po muna nila, nagkaroon muna, di po ba? Kaya po yung mga ilang netizen nagtatanong na. Sinasabi nila baka may hindi nga daw po maganda na nangyari sa management patungkol po kay Mengay. Baka sobrang baba naman daw po ng talent fee kaya tinanggihan daw po ni Mengay. Ganun din nila Jose, Wally, etc. etc. Mas kumuha siya ng bago, mas mababa yung talent fee, baka ganito ganyan. Marami pong kwento ang lumabas na hindi natin alam kung ano nga po ba talaga yung buong istorya at buong kwento. Ang importante lang naman po kasi maging updated lang po kayo. Ano lang po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan. Lalo na po ngayon na marami talaga nagtatanong. Kahit ako mga kaaldab, naghanap tayo ng kasagutan pero wala pa pong nilalabas na statement sina Bossing kung bakit hindi nga po niya sinama si Main Polkerson. Gayong kapag wala si Mengay sa Eat Bulaga, bagsak di po ba ang ratings? Pero wala na rin parang hindi na nga rin po hinahanap nila
kapag nawawala si Mengay. Po ba? Minsan 1 week nga po itong wala sa Itbulaga, pero nakita nyo naman po, di po ba? Never tong hinanap. Never na tinanong po o nagsabi na ganito si Mengay, di po ba? Real talk to mga kaaldab. Yan ay base po mismo sa mga nakakalat nating impormasyon. Punta naman po tayo dito kay Alden Richards. So, grabe no, 1.4 billion sa loob lang po ng 19 days. Kaya ang sabi ko sa inyo, marami mga Katnel fans ang nagre-react dito. Medyo kumbaga nagsasabi na naku, ano lang yan, hindi naman kaya talunin dahil ang pera nga po raw nung araw, House of Us, talagang triple daw po yung presyo sa ngayon. Kasi kung ikukumpara nga po naman yung pera noon at sa ngayon, talagang masasabi nyo ng malaki yung halaga. Pero naungusan na po ba? Kumbaga yan po talaga kasi yung gusto nila. At tama naman po yung sinasabi ko, di po ba? Gagawa nga po ng bagong record naman ang Katnel. Pagkatapos nito, taktika na yan. So maniwala po kayo o hindi, talagang gasgas na po yan yung mga ganyan na pababalikin po nila yung tambalang Katnel para gumawa naman ng pelikula. Ito lang po, para lang klaro, ang ABS-CBN daw na po yung network nila. Tanging ang ginagawa lang po nila mga kumbaga teleserye sa YouTube, sa mga live streaming, at ang pinakamalaking kita po itong mga pelikula. Kasi sa live streaming, magkano lang naman po yung mga kinikita nila dyan. Bayad pa sa mga artista. Hindi katulad ng pelikula, one time, big time. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ito po yung isa sa gagawin nila na aabangan daw po ng tao. Siyempre, hindi naman papayag yung mga Katnel fans na magpatalo. Di po ba? Na hanggang ngayon naman po, inaalalayan ni Daniel Padilla. Pansin nyo, yung mga Katnel, na kapag may reaction po si Daniel Padilla, parang sinasabi niya, nandyan lang kayo mga Katnel, hindi kami mawawala, di po ba? Although hindi niya direktang sinasabi yun. Yung tipong may halo pong, alam nyo na, yung tipong mag-aabang lang kayo, magantay lang po kayo, parang ganun mga kaaldab. Siyempre ramdam natin yan. Sabi ko nga po sa inyo, kahit ganto-ganto lang si Mr. Destiny, marami po tayo mga alam sa mga bagay-bagay na ganyan. Kahit hindi tayo pansin na Daniel at ni Catherine, malakas po tayo tumunog dahil nga po sa mga kasama din ni Richard Polkerson Jr. na talagang nag-aantay rin naman po si Alden ng tamang pagkakataon. Kaya yung movie nga po ng Alda, bantayin nyo, darating po yan. Sa ngayon, ang Viva Films talagang pinupush po na ipalabas na nga po itong kumbaga out of order nila Heaven Paraleo. Kasi ang tagal na po yan mga kaaldab, July pa po yan no? Tapos kailangan talaga January kasi pagka sumabit na po yan ng February, March, aabot na po siya ng 1 taon. Diba? Kaya nga po sabi ni Boss Vic Del Rosario, kailangan may palabas na to ng first week ng January. Dahil kung hindi, magkakaroon na ng problema. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, yung mga ganyang bagay, nape-pressure si Alden. Dahil syempre, ipopromote niya yan. Mas malaki na gastos ni Alden dito dahil siya yung director. Siya rin yung producer o kumbaga may collaboration sila ng Viva Films. Mas malaking gastos niya kesa po dito sa Hello Love Again na ang gumastos nito ABS-CBN at GMA Network. Etong sa project na out of order kumbaga solo niya o hati man sila pero mas malaki ang budget na inilabas nga po ni Alden Richards. Kita nyo naman po, marami daw eksena ang binago niya. Tapos na, pero nakita ni Alden na hindi maganda. Agad-agad binalikan niya. Pag-akinat niya yon, tapos gumawa siya ng bago. Yung mas kaabang-abang at yung yung eksenang mas maganda, yung mas matindi. Ganyan po talaga kahusay mag-direct si Alden Richards. Kaya dito natin malalaman sa out of order kung ano nga po ba talaga yung mga eksena na binago, di po ba? Siyempre, abang-abang nyo po yan sa channel ni Mr. Destiny. Hindi ko to pinopromote. Gusto ko lang po updated po kayo na minamadali na rin po ang pelikula nila nila Alden at ni Heaven. At siyempre, kay Bossing na rin po. Bakit nga po ba tahimik siya?
Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.